Ang sumusunod na kwento ay likha lamang ng imahinasyon at hindi hango sa totoong buhay. Lahat ng karakter, pangyayari at lugar na binanggit ay kathang isip lamang. Anumang pagkakapareho sa mga tunay na tao, buhay o kaganapan ay hindi sinasadya. Tanghaling tapat at kasalukuyan kaming magkasama ni Miguel sa loob ng airport. Ang paligid ay puno ng ingay. Mga taong nagmamadaling maglakad, mga anunsyo sa mikropono, at mga malalaking maleta na nagkalat sa bawat sulok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko na hindi matakasan. Nakikita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. At alam kong gustong-gusto niyang pagkaanin ang loob ko. Kahit na ang sitwasyon ay napakabigat. Ang bigla ang pag-uwi namin ay hindi namin plinano. Ngunit ito ang kailangan. Han, daan muna ba tayo ng pasalubong bago tayo pumunta date natin? O doon muna tayo para makaupo ka na muna? Sa gate na muna tayo siguruhan. Parang di ko maintindihan tong katawan ko kasi. Baka dahil hindi maayos yung tulog ko kanina. Napatangon na lang si Miguel sa akin bilang pagsang-ayon. At pasimpleng kinuha ang carry-on luggage na hawak ko. Ilang minuto nga lang nalakaran ay nakarating na kami sa aming designated gate. At wala sa sariling naupo ako sa unang upo ang nakita ko. Maingat na tumabi sa akin si Miguel at niyakap ako ng mahigpit. At naramdaman kong nagbabadya na naman ang mga luha ko. It's okay, Han. Okay lang. Iiyak mo lang. Konting tiis na lang, nasa Pilipinas na tayo. Han, sorry talaga ah. You can stay naman for your project's turnover ceremony. Ano ka ba, Han? Okay lang. Kaya na ni na ate at kuya yon. Alangan namang pabayaan kitang umuwi mag-isa sa probinsya. Mabilis lang yung airport to airport, taso higit 8 oras yung biyahe pa uwi kina lola mo. Han, project mo yun. Tapos, ikaw yung wala. Alam naman natin pareho kung gaano ka-importante yung sa'yo. Pero mas importante ka. Huwag mo nang isipin yun, Han. Focus na muna tayo sa'yo. Stay ka na lang dito ah. Ako na lang magtitingin ng pwedeng iuwi. May specific ka bang gusto na bilhin ko? Wala naman Han. Tsaka wala rin talaga akong maisip. Coffee? Maybe? And can would be just fine or anything available. Sige, Han. Kahit to konti tagan while waiting or you can rest your eyes na muna. I'll be quick. Mabilis na halik sa noo at bahagyang paggulo ng buhok ko ang nagpangiti sa akin kahit papaano. Sinundan ko ng tingin si Miguel habang mabilis ang kanyang paglakad palayo. Laking pasasalamat ko talaga sa Panginoon dahil masasabi kong napakabilis ko na siya ang fiancé ko. Balak naman namin uwi sa Pilipinas sa susunod na taon para maipakilala ko siya kina lolo at lola ko sa panig ni mama. Karamihan kasi sa mga kamag-anak sa mother's side ang hindi pa niya nakikilala dahil malayo ang probinsya ni mama. Natuloy nga ang pag-uwi at napaaga pa nga. Pero hindi ko inaasahan na makikita niya talaga sina lolo at lola. Kaso, si lolo na lang ang buhay. Gabi, katatapos lang namin maghapunan ni Miguel. Tahimik ang paligid ng unit namin. Tanging tunog lang ng pinggan sa lababo at mahina naming kwentuhan ang maririnig. Kapapatay ko pa lang ng ilaw sa kusina nang tumunog ang cellphone ko. At hindi ko agad inaasahan ang bigat ng balita ni mama mula sa kabilang linya. Tumigil ang oras. Ang bawat salitang kasunod ay parang mabagal na bumagsak sa dibdib ko. Tila pabigat ng pabigat. Maaga raw nagising si lolo, gaya ng nakasanayan. Bumangon ito mula sa kama. Lumingon sa katabi. Ngunit si lola, tahimik na. Hindi na humihinga. Wala ng buhay. Pumanaw siya habang natutulog. Napaupo ako. Hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko sa sandaling yun. Gulat, lungkot, o kawalan ng lakas.
Si Miguel ay agad na yumakap sa akin kahit na hindi pa alam ang buong nangyari. Pero ramdam ko, naiintindihan na niya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umuwi. Gusto kong yakapin si Lola kahit isang beses pa. Pero wala na. Wala na siya. At sa gitna ng tahimik naming sala, sa liwanag ng ilaw sa kisame, parang biglang lumamig ang buong gabi. 5:00 na ng hapon nang makalabag kami ni Miguel sa Pilipinas. Pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano, sinalubong agad kami ng mainit at malagkit na hangin. Isang paalala na narito na nga kami. Sinundo kami sa airport ng pinsan ni Miguel. Tahimik ang biyahe. Marahil dala ng bigat sa dibdib at pagod. Sa loob ng sasakyan, habang ang langit ay unti-unti nang nagpapalit ng kulay, hindi ko na namalayang nakatulog ako sa balikat ni Miguel. Pareho kaming ubos. Hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Pagdating sa bahay namin, halos padilim na. Ang mga ilaw sa labas ay nagsimula ng magbukas. At ang paligid ay tila baga tahimik na sumasalubong sa amin. Isang malungkot na katahimikan. Pagkababa namin, agad akong sinalubong ng malamig na hangin at ng mga alaala ng kabataan ko sa bawat sulok ng bahay. Han, magpalit ka na muna ng damit. Natuyuan na yun ng pawis. Tapos umidlip ka na muna kahit konti. Ikaw, Han, gutom ka na ba? Pa-deliver na lang tayo ng dinner. What do you want ba? No need, Han. Tingin na lang ako ng pwedeng lutuin. Nakaidlip naman ako kanina sa biyahe pa uwi. Pagod ka rin naman tapos magluluto ka pa. Okay lang, Han. Yung waiting time ng order ay ganoon din naman. Kailangan natin ng mainit na sabaw para ma-energize kahit papano. At babiyahe pa tayo. Sana lang talaga wag umulan. Ang hina pa naman ng signal doon kina Lola. Baka mahirapan tayo sa pagkanit ng GPS. Matagal na rin naman kasi nung huling bakasyon ko roon. Kaya paniguradong marami nang nagbago. Sana lang wag tayong maligaw. Pwede naman tayong magtanong-tanong kung sakalihan. Tsaka sabi mo nga na marami na nagbago kaya paniguradong marami ng establishment doon. Ay, kaso nga lang baka madaling araw na pala tayo nandun. Yun na nga eh. Na-view ko naman ng kahapon through Google Maps kaya medyo na-familiarize ko naman kahit papaano. And I had it screenshot din. Yung tam na lang talaga ni na Lola since hindi aabot ng maps kasi interior. Pero madali na lang naman yun kasi isang tam lang naman dadaanan natin bago sa kanila and may landmark din akong natatandaan na malapit na sa kanila. Baka pati coordinates ng latitude at longitude ng location inanote mo na. Grabe, hindi naman ganun kalalang research yan. Check mo na lang kung anong available sa kitchen ha. Check ko lang din yung sasakyan ko. Ginagamit naman daw time to time ni Papa kaso mas sigurado kung i-double check ko lang. Lalo mahaba-haba ang biyahe natin. Ako na lang, Han. Check ko na lang pagkatapos kong magluto. Pero Han, please. Magpalit ka na muna ng damit. Umidlip ka kahit saglit kasi mag-aayos ka pa ng mga gamit, diba? Mga dadalhin mo tapos yung mga binilin pa ni tita na nakalimutan niyang dalhin. Ay naku, oo nga pala. Thank you talaga, Han ha. Kung di kita kasama ngayon, naku, ewan ko na lang talaga. Naku, Han, no need for that. Sige na, do whatever you need to do and I'll just prepare our dinner, okay? Imbis na umidlip napagpasyahan ko na lang na maligo. Para maging presko naman sa pakiramdam kahit papaano. Pagkatapos nga ay mabilis kong inayos ang mga gamit na kailangan naming dalhin pauwi sa probinsya. Mga damit, ilang personal na gamit, at mga bagay na nakaligtaang iimpake ni Mama at Papa sa pagmamadali nila. Lahat ng ito, inipon ko ng maayos. Habang ang isip ko ay unti-unting tinatanggap ang katotohanan ng dahilan ng aming pag-uwi.
Ilang oras na kaming nasa biyahe nang mapansin kong nagising si Miguel dahil sa pag-alog bahagya ng sasakyan, dulot ng nadaanan naming di maayos na parte ng kalsada. Tahimik ang paligid. Tanging ang buwan at ilaw ng streetlight ng mga kabahayang nandaanan namin ang nagpapaalanang gising pa ang mundo. Saan na tayo, Han? Malapit na Han, mga 5 bayan na lang siguro. Balik ka na muna sa idlip mo. Kaya ko na to hanggang kina Lola. Pahinga ka na muna saglit, Han. Baka 5 bayan nga tapos mahaba-habang biyahe pa pala kada taon. Baka mas lalo tayong antukin kapag pipilitin pa natin. Sa bagay, kailangan ko rin mag-unat ng katawan kahit saglit. Tapos, magpagas na tayo at baka walang gasolinahan malapit kina Lola. Ayun, sakto. May gasolinahan, oh. May convenience store din sila. Pagkatapos ng magpa-full tank ay pinark ko ang sasakyan sa gilid ng convenience store. Nag-unat na muna kami pareho ni Miguel pagkababa ng sasakyan. Nagpasya kaming mag-CR muna bago pumasok sa loob ng store. Kahit na nakaidlip kaming pareho kahit papaano, ay bakas pa rin sa mga mukha namin ang pagod. Si Miguel kasi ang nag-drive mula sa bahay hanggang sa kalagitnaan. Dahil sa nakaidlip naman ako noong siyang nagmamaneho ay kinumbinsi ko siya na ako naman ang mag-drive at siya naman ang umidlip. Anong gusto mo? Juice, tubig, o kape? O choco drink? Juice na lang siguro, Han. Antayin na lang kita doon sa may table sa gilid, ah. Subukan ko lang tawagan si na Mama ulit. Napatango naman si Miguel bago niya pinagpatuloy ang pagpili ng makakain at maiinom namin. Napaguntong hininga ako pagkaupo ko malapit sa glass wall. Sinubukan kong tawagan si Mama at Papa pero unavailable. Naalala ko na naman si Lola. Si Lola na sinisita ako tuwing magbabakasyon sa kanila. Kapag inaakyat ko yung punong mangga na nasa bakuran, para lang makahanap ng maayos na signal. Sa pagbabalik tanaw ko, di ko na napansin si Miguel na nasa tabi ko na pala. Napansin ko na lang nang ilagay niya sa harap ko ang bukas ng bote ng juice at sandwich. Ako na magmamaneho hanggang kinalola niyo, ha? Turo mo na lang sa akin kung saan yung papasok papunta sa town nila. Sure ka, Han? Nakaidlip ka ba naman ng maayos kanina? Pwede namang ako na hanggang makarating tayo dun sa kanila. Nakapagpahinga naman ako kahit papaano, Han. Mas kailangan mo ng pahinga kasi halos kagagaling mo lang din ng overseas para doon sa katatapos na project mo. Sabi ko kasi sa yung pipirapahin ka na namin, eh. Okay naman ako sa work ko, Han. Tsaka nga, sila na mga kasama ko simula magtrabaho ako abroad. Same company, hindi toxic ang work environment. Maayos ang growth ko, plus okay ang salary. Tsaka kapag lumipat ako, baka ako na ang susunod na tagapagmana ng kumpanya ninyo. Technically, you will be after ng kasal natin. Advance na lang natin. Sira to. Kaya nga sinusulit ko na yung stay ko sa work ko ngayon kasi syempre, gusto ko rin naman na tumulong sa family business ninyo. Nag-usap pa kami saglit. Kwentuhang tungkol kina Lolo at Lola, tungkol sa mga bakasyon ko sa kanila sa probinsya, tungkol sa mga kamag-anak ko at kung ano-ano pa. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Iniisip ko na lang ang sinabi ni Mama nang tumawag siya. Na sa awa ng Diyos ay hindi na maaram si Lola dahil sa sakit, kung hindi dahil sa katandaan. Na hindi siya napahirapan. Ang kinababahala ko ngayon ay si Lolo. Halos di pa naman mapaghiwalay ang dalawang yun. Kung malungkot ako, paniguradong walang makakapagsabi kung gaano kahirap ang pangyayari para sa kanya. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng highway, unti-unting nagbago ang paligid. Hindi na ganoon kaliwanag tulad kanina. Kahit kabilugan ng buwan ay parang natatakpan ng ulap ang langit. Idagdag pa riyan ang naglalakihang puno sa gilid ng kalsada. Bilang na lang din sa daliri ang nadadaanan naming bahay.
Sobrang tahimik naman pala talaga dito sa probinsya niyo, Han. Pansin mo halos wala na tayong nakakasalubong ng mga sasakyan. Malayo pa ba tayo? Malapit na Han, may simentong arko tayong papasukan. After ng taon na yun ay sunod na yung kinalola. Madali lang mapansin yun kasi lagpas lang yun ng malaking puno ng nara. Nara. Yan ba yun, Han? O iba pa? Oo, yan na Han. Tapos mga 1 kilometro lang iyong arko na. Bilagalan na nga ni Miguel ang patakbo. At sabay pa kaming nagkatinginan at napangiti nang makita na namin ang daang papasok. May mga ilang kabahayan kaming nadaanan ngunit magkakalayo ang pagitan. Napakatahimik. Iilan lang din ang mga bahay na may sariling streetlight. Buti na lang kahit papaano ay nakakatulong ang liwanag ng buwan. Wala na rin kaming nakasalubong sa sasakyan. Baka dahil sa interior na itong tinadaanan namin. May mga bago na rin sa paligid, pero pamilyar pa rin ang lugar. Han? Tao ba yun? Bakit nasa labas pa siya ng ganitong oras? Ay oo nga, iba ka naman taga dito lang din tapos pauwi na sa kanila? Pero Han, wala namang masyadong bahay. Baka naman rin up na lang ng mga kasama niya. Hindi naman siguro lasing. Maayos naman ang lakad Napansin namin ang isang babaeng naglalakad mag-isa sa gilid ng kalsada. Nakaputi siya. Mahaba ang buhok at mabagal ang hakbang. Parang wala pa nga atang sapi ang mga paa niya. Nagkatinginan kami ni Miguel nang malagpasan namin siya. Tila naintindihan naman ako ni Miguel at biglang tinabi at tinigil ang sasakyan. Han, babaan ko lang Kawawa naman. Baka mamaya nag-away pala sila nung maghahatid sa kanya at binaba na lang dito. Ang dilim-dilim pa naman. Tapos may mga bahay na pero parang wala namang mga tao. Wala man lang may isang bukas na ilaw. Ako na siguruhan, babae naman siya. Baka mas komportable kung ako ang kakausap. Sigurado ka, Han? Dalawa na lang kaya tayo. Sige, pero ako pa rin mag-a-approach siya. Tumango si Miguel bagamat halata ang pag-aalala sa mga mata niya. Nauna siyang bumaba at pinabuksan ako ng pinto. Tumambad na sa amin ang malamig na simoy ng hangin. Kahit hindi naman masyadong gumagalaw ang mga dahon ng mga puwang sa paligid. Maingat kaming lumapit. Habang papalapit, lalo kong napansin kung gaano siya kapayapa sa kilos. Hindi nagmamadali. Hindi lumilingon. Tila ba wala sa mundong ginagalawan namin. Miss, pasensya na pero madilim at mukhang delikado rito. Kung gusto mo, pwede ka nang sumabay sa amin. Hindi siya tumugon. Lalo akong lumapit at sa liwanag ng buwan, nakita ko ang suot niyang puting bestida. Luma, may kakapalan, at may mga bahid ng dumi sa laylayan. Hindi ko pa rin makita ang mukha niya. Nakayupo siya at natatakpan ng mahabang buhok ang halos buong mukha. Miss, madaling araw na. Wala pa kaming nakakasalubong kahit isang sasakyan. Sumakay ka na lang sa amin. Ihahatid ka namin sa kung saan ka man pupunta. Wala pa rin sagot. Pero bigla siyang huminto sa paglalakad. Tumayo lang siya roon. Hindi ko alam kung dapat ba akong umatras. Pero sa halip, isang hakbang pa ang ginawa ko. At doon, dahan-dahan siyang lumingon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero kahit wala akong nakitang kakaiba, kahit hindi ko pa rin makita ng buo ang mukha niya, nanginig ang batok ko. Parang may malamig na gumapang sa gulugod ko. Sumakay ka na, baka madadaanan din namin yung pupuntahan mo. Sa kabilang bayan lang din naman yung sadya namin. Tahimik niyang tinuwa ang sasakyan. Binuksan ni Miguel ang pinto sa likod at sumakay siya ng walang imik. Walang tanong. Walang kahit anong salita. Sinara ni Miguel ang pinto at tinignan ako habang
Papasok ako sa passenger seat. Han? Nilakasan mo ba tong aircon bago tayo bumaba? Hindi naman, Han. Nanibago lang siguro yung katawan natin pagkababa natin kanina. Medyo malamig talagang ihip at simoy ng hangin sa probinsya, no? Ang linis sa pakiramdam. Siguro nga. Nasanay na ata yung katawan natin sa humid at init. Ang simple kong tinignan sa rearview mirror ang babaeng sinakay namin. Tahimik siyang nakaupo sa may likuran ng passenger seat. Madali kong sinuot ang jacket na hinubad ko kaninang tumigil kami sa gasolinahan. Inalok ko kay Miguel ang sa kanya pero tumanggi siya. Ilang minuto lang ay may nalagpasan kaming sharp curve. At ang nakakatakot pa ay may matarik na bangin sa gilid. Buti na lang at maingat ang pagtakbo ni Miguel dahil hindi siya pamilyar sa daan. Tahimik lang ang kasama namin sa likuran. Kahit ilang beses namin siyang lingunin, hindi siya sumasagot. Hindi rin tumitingin. Nakaupo lang siya roon. Tuwid ang likod. Parang estatwa. Pinilit kong binasat ang katahimikan. Miss, taga rito ka ba sa area? Taga rito yung mother ko pero hindi ako rito lumaki kaya hindi ako masyadong pamilyar na sa lugar. Kaya sabihan mo kami kapag malapit na yung sa inyo Talong ko. Pilit ang ngiti kahit alam kong hindi niya ito makikita. Walang sagot. Tumingin ako kay Miguel na bahagyang nag-angat ng kilay. Pareho kaming nagtataka pero pinipili pa rin intindihin. Siguro pagod lang siya o baka nahihiya. Tumango ako bagamat may kuot sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Sa tagal ng biyahe, hindi siya bumalaw man lang ni bahagyang ayos ng pagkakaupo. Wala. Parang hindi siya humihinga. Umugot ako ng malalim na buntong hininga at muling nagsalita. Mas mahinahon na ngayon. Sa susunod na bayan kami titigil sa may 3 barangay bago ang sunod. Kung lagpas pa roon ang pupuntahan mo ay ihahatid ka na lang namin. Sabihin mo lang kung saan ka bababa ha? Tahimik pa rin. Tumingin ako sa side mirror pero hindi ko siya makita ng malinaw. Madilim sa likod, parang may aninong bumapalot sa kanya. Binuksan ko ang phone ko. Malapit nang mag 5 a.m. Malapit nang magliwanag. Panginoon, sana hindi kami nagkamali sa pagsakay sa kanya. Muli akong napatingin kay Miguel. Nakapirmi ang mga mata niya sa daan. Pero ramdam kong kabado na rin siya. Hindi na niya kailangang magsalita. Pareho naming nararamdaman ang malamig na presensyang unti-unting pumupuno sa loob ng sasakyan. At unti-unti, parang mas lumalalim ang gabi. Mas lumalamig. Mas bumibigat ang hangin sa loob. Habang papasok kami sa mismong bayan ni na Lola, unti-unti kong nararamdaman ang pagluwag sa dibdib ko. Marahil dahil sa pamilyar na tanawin. Ang liko ng mga kalsada, ang mga kumpol ng mga punong akasya sa gilid ng daan, at ang mga maliliit na bahay na may harapang taniman. Ilang minuto na lang, nasa amin na kami. Sa wakas, matatapos na rin ang mahabang biyahe at ang kaba sa dibdib kung hindi ko maipaliwanag. Tumingin ako kay Miguel at pilit kong umiti kahit na ang kamay ko'y malamig pa rin. Bayan na ito ni na Lola, baka dito siya bababa. Tumango siya habang dahan-dahang lumingon sa rearview mirror. Miss, malapit na po kami sa barangay na sadya namin. Dito po ba kayo bababa o sa kabilang bayan pa? Walang sagot. Tahimik. Nakakabingi katahimikan. Tahimik na halos marinig ko ang tibok ng puso ko. Tumingin ako sa rearview mirror. Pero parang mas madilim sa likod. Para bang
Sumisid sa animo ang babae. Hindi mapakali ang dibdib ko. Lumingon ako sa likod para kausapin siya mismo. At doon ko nakita. Wala na siya. Walang tao sa backseat. Walang gumalaw na pinto. Walang karskus. Walang ihip ng hangin. Walang kahit anong tunog na magsasabing may bumaba. Biglang bumalot ang tinaw sa batok ko. Parang may malamig na kamay na dumampi sa balat ko mula sa likuran. Miguel! Agad siyang napapreno. Kumalabog ang kotse. Bahagyang napayuko ako sa unahan dahil sa biglang hinto. Buti na lang at kami lang ang sasakyan sa kalsada. Wala na siya. Wala. Ang alin? Sablik lang at igigilid ko ng sasakyan. Umalma ka na muna. Miguel, wala na siya. Yung babaeng sinakay natin, nandyan lang siya kanina, hindi ba? Hindi ba? Bakit wala na siya? Paanong wala? Sablit na. Hindi pa naman tayo tumitigil ah. Mabilis niyang ginilid ang sasakyan at binuksan ang ilaw sa loob. Walang bakas ng kahit anong tao sa likod. Wala ring naiwan na gamit. Wala ni kahit ano. Pero naroon pa rin ang malamig na presensya. Parang nakagbitin sa pagitan ng hangin at balat namin. Parang hindi siya basta umalis. Parang hindi siya umalis. Hawak ni Miguel ang manibela pero kitang-kita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Naluyo ang labi niya. At sa boses na paos at bitin sa hininga, narinig ko siyang napamura. Anong klaseng? Hindi ko na siya pinatapos. Ihusad ka na lang please. Basta umalis na naman tayo rito. Wala nang tanong-tanong, walang paliwanag. Basta't kailangan naming makalayo sa lugar na iyon. At sa katahimikan ng madaling araw, muling umusad ang sasakyan sa ilalim ng mga papay na ilaw ng mga poste. Sa daang walang ibang sasakyan, sa hangin na tila may matang nakatitig sa aming likuran. Hindi namin alam kung naiwan siya sa daan o kung may sumama sa amin. Pero malinaw sa aming dalawa, may iniwan siyang tanong at kasamang takot na hindi madaling mawala. Pagdating namin sa barangay ni na Lola, tila mas lumamig pa ang paligid kaysa kanina. Hindi na dahil sa aircon ng sasakyan. Iba ang lamig na yon. Parang kumagkapang mula sa loob. Natanong ko na ang bahay ni na Lola. Nasa likod ito ng lubang bakod. May maliit na hardin sa harap at mga ilaw na bukas pa rin kahit magliliwanag na. Pagkababa namin, sinalubong agad kami ng ilang kamag-anak. Si Mama, si Papa, pati si Lolo. Kumusta naman ang biyahe mga anak? Maayos naman po, Ma. Marami na talagang nagbago rito, no? Buti nga hindi kami naligaw. Ay, siya nga pala, Lolo. Si Miguel po, nobyo ko. Magandang umaga po, Lo. Nakikiramay po ako. Nagmano si Miguel kina Mama at Papa. Pati na rin kay Lolo. Kung kami ni Miguel ay pagod, mas bakas sa mga mukha nila ang kawalang maayos na pahinga at tulog. Aisha, ahawaan ka ng Diyos. Ay, abat anong nangyari rito sa nobyo mo, Alessandra? Ayos ka lang ba, iho? Parang maputla ka. Han? Okay ka lang? Parang sumama ang pakiramdam ko, Han. Ako, nilalamig ako. Isuot mo muna tong jacket mo, Han. Alam mo namang mas malamig talaga rito sa probinsya. Baka dahil din sa puyat at pagod natin sa biyahe. Pero alam kong pareho kaming hindi kumbinsido sa mga dahilan namin. Kahit ako, ramdam ko pa rin ang lamig at bigat na dala namin mula sa kalsada. Napatingin sa akin si Mama na tila ba nagtatanong nang napapikit si Miguel saglit.
na para bang sinusukat ang sariling katawan. Pasok na muna kayong dalawa, magpahinga muna at gagaling ninyo sa mahaba-habang biyahe. Sina Tita Veron mo, flight din nila kanina. Miguel, iho, kailangan mo ba ng kape? Ay mas mabuti yatang itulog ninyo muna mga anak. Hinawakan ko ang braso ni Miguel at pinalalayan siyang pumasok. Halatang masama talaga ang pakiramdam niya. Maputla, malamig ang palad, at para bang nalalasing sa pagod. Habang pinatahak namin ang lumang pasilyo ng bahay, hindi ko maiwasan mapansin ang hangin sa loob. Hindi ito gaya ng dati. May amoy sa paligid na hindi ko maipaliwanag. Parang lumang papel na may halong bango mula sa isang bulaklak. Pinatuloy kami ni Lolo sa dating kwarto ni Mama. Malapit lang sa kusina. May lumang bentilador sa kisame. At amoy na parang pinaghalong kahoy at langis ng niyog. Doon muna pinatulog si Miguel. Ako naman, saglit na tumuloy sa sala para makipag-usap sa mga kamag-anak habang nagpapahinga siya. Ilang minuto lang ang lumipas. Lumabas si Miguel sa pinto. Bitbit ang kumot. Oh, yes, Juan. You need anything? Gusto mo bang mag-breakfast na? Di ako makatulog ng maayos, Han. Parang umiikot ang paligid kapag nahiga ako. Nilapitan ko siya. Pinatong ko ang kamay ko sa noo niya. Medyo mainit. Pero ang palad niya, malamig. Lalong na ang mga daliri. Basang-basa ka ng pawis. Baka nilalagnat ka. Dalhan kita ng agahan sa kwarto para makainom ka ng gamot after. Tumango siya. Bumalik kami sa kama. Nagpalit ng damit at pinilit niyang humiga. Balot ng makapal na kumot. Pero kahit anong posisyon ang gawin niya, hindi siya mapakali. Ayaw talaga, Han. Gusto kong pumikit para sana makatulog kahit papano kasi hindi ko talaga maipaliwanag tong pakiramdam ko. Parang nasusuka nga rin ako eh. Upo na lang siguro ako, Han. Ayaw talaga kapag napahiga ako eh. Kumain ka na muna kaya kahit konti. Tapos inom ka ng gamot. Hanapin ko lang yung medkit ko sa bag Yung balikat ko, Han, parang may humihila pababa. Parang malamig na mabigat. Lumapit ako at tinanggal ang kumot na nakabalot sa kanya. Buong pagtataka akong napatingin sa kanya dahil halos kapapalit lang niya ng damit ay basa na naman ng pawis. Pero ang lamig ng buong katawan niya, lalo na ang balikat pababa ng likod. Tapos pati sa kamay at paa. Napatingin kami pareho sa pintuan nang may kumatok at sumilip si Lolo. Lumapit siya at inabot ang maliit na boteng may langis. Iyan ang ginagamit namin kapag giniginaw ang katawan. Kahit pa mainit ang panahon, ipahid mo sa buong katawan ng nobyo mo. Imasahe mo bahagya sa parte na mas malamig. Kinuha ko ang inalok ni Lolo at lumabas din siya kaagad pagkatapos kong magpasalamat. Sinunod ko nga ang binili niya at inuna kong pinahid at minasahe sa balikat at tanampakan ni Miguel. Napangiwi pa siya sa lamig pero hindi umangal. Maghahanda lang ako ng agahan mo, Hana, or you want me to stay? Hindi pa naman ako gutom, Han. Okay lang na makipag-usap ka na muna sa mga tao sa labas. Baka kasi mahawa ka kapag kung may lagnat man ako. Subukan ko na lang ulit matulog ng nakaupo. Sige na. Magiging okay din ako. Konting pahinga lang siguro to. Pero tawagin mo ako kapag may kailangan ka. Napatango na lang siya at napapikit. Alam kong hindi lang siya basta napagod. Hindi lang siya basta giniginaw. Pilit na tinataboy ng isip ko na posibleng may kinalaman ang babaeng sinakay namin kanina. Parang may malamig na hangin na gumapang sa batok ko. Sabay tayuan ng balahibo sa buong braso ng may kung anong sumagi sa isip ko na. Hindi kaya may naisama kami papasok ng bahay? At ngayon,
tila nakadikit iyon sa katawan ni Miguel. Katatapos lang mag-agahan at tatayo na sana ako ng hapag upang tumulong sa pagliligpit ng pinatainan. Pero pinigilan ako ng mga kamag-anak namin at sinabing sila na ang bahala. Gigisingin ko sana si Miguel kanina upang makakain na rin. At nang makainom ng gamot pero noong sinilip ko siya sa kwarto ni Mama ay payapang tulog niya. Kahit na nanatili talaga siyang nakauupong nakasandal sa headboard ng kama. Kapag nagising si Miguel Mayanak ay pilitin mong kumain kahit kaunti nang makainom ng gamot Kawawang bata, baka naman nanibago ang katawan niya. O baka di na kinaya ang pagod dahil sa haba ng biyahe ninyo. May nakain ba kayo sa daan o nainom at nagkaganyan? Wala naman pa. Sa bahay nga kami nag-dinner at siya pa nga ang nagluto. Dumaan lang naman kami sa convenience store kanina pero pareho lang naman kami ng kinain at ininom. Di sana pati ako sumama ang pakiramdam ko. Kaso siya lang naman. Napapaisip tuloy ako kung dahil ba to sa nangyari kanina sa kabilang bayan? Ay, aba, bakit? Anong ibig mong sabihin nangyari? Kanina po kasi sa kabilang bayan ay may nakita kami ni Miguel na babaeng naglalakad mag-isa. Binaba po namin dahil nag-aalala kami baka mapano. Ang dilim pa naman sa parking yun kahit na may mga kabahayan. Baka kasi binaba na lang siya doon at hindi na hinatid sa kung saan man siya papunta. Dahil wala ni isang sasakyan kaming nakasalubong man lang ay nagpasya kami ni Miguel na isabay na lang siya. Noong tinanong namin siya kung saan siya bababa dahil malapit na kami rito bigla na lang siyang nawala nang lingunin namin siya sa backseat. Walang bakas na may tao kaming isinakay. Sa bilip nga anak, saang parte ninyo siya isinakay? Sa parting na may ilang kabahayan pa bago papasok dito sa bayan kina Lola. Bago ba yan sa may matalas na kurbada anak? Yung may matarik na bangin sa lilid? Doon nga po pa. Napansin ko ang biglang pamumutla ni Papa pagkakumpirma ko kung saan namin isinakay ang babae. Bigla ring nanlaki ang mga mata ni Mama. At nagkatinginan ang mga kamag-anak namin at nagsimulang magbulungan. Ramdam ko ang nabigat na tensyon na bumalot sa buong hapagkainan. Ang mga mata nila ay napapalit-palit ng tingin. At bakas ang pagkalito, pagkabahala, at takot. Ay, Diyos ko, kaawaan kayo ng Panginoon. Ma, ano po bang meron? Bakit alam mo na doon namin isinakay yung babae pa? May kailangan po ba kaming malaman? Dahil sa pagmamadali at dami ng iniisip ay nakaligtaan kong ibilin sa'yo na wag mong pahihintulutan na si Miguel ang magmamaneho kapag papasok na ng araw ko sa kabilang bayan. Bakit po? Ano po bang meron? Ano naman po kung si Miguel ang mag-drive? Dahil dayo si Miguel anak. Ano po ba kung ngayon lang po nagawi si Miguel dito? Pumupunta naman po tayo rito nung nag-aaral pa ako, hindi ba? Naaabutan naman tayo ng gabi sa daan at si Papa ang nagmamaneho. Pero wala namang pangyayaring ganun, hindi rin naman taga rito si Papa. Bata pa lang ang lola mo ay may kwento na tungkol sa daang iyong anak. Sa may kurbadang iyon ay may babaeng namatay. Ang nakakalungkot pa ay ihahatid sana siya sa simbahan sa bayan dahil ikakasal siya ng araw na iyon. Ngunit hindi na siya nakarating dahil nadisgrasya ang sinasakyan niyang karawahe. Buhay ang kutsero at siya ang nagkwento sa pangyayari. May kotse raw na mabilis ang patakbo sa kurbadang iyon at nasalpok sila at nahulog sila sa bangin. Pero imbis na babain ng driver ay tinakbuhan sila. Pero ano naman po ang koneksyon ng pangyayaring iyon sa pagiging dayo ng isang tao? Nasa dayo lang siya magpapakita, ganun ba? Hindi naman po ako dayo rito Bakit nagpakita pa rin?
Dahil nung panahong iyon ay bilang lang sa daliri ang may kakayahang magkaroon ng sariling sasakyan. Kaya alam ng bawat isa kung sino-sino ang may sasakyan rito. At siguradong sigurado ng kutsero na hindi taga rito ang nakadisgrasya sa kanila. Walang nangyari. Hindi nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng babae. Dahil walang umako sa nagawa nilang kasalanan. Hindi po ba kwento-kwento lang yan na naipasa na sa mga hinihenerasyon? Sana nga ay kwento-kwento lang din, anak. Pero yung naranasan ninyo ni Miguel ay nangyari rin sa papa mo. Oh? Paano? Ano? Kay Papa? Ha? Hindi pa kami mag-asawa ng mama mo noon, anak. Dumalaw ako rito sa kanila at tabiling-pilinan niyang siguraduhin kong wag akong abutan ng gabi sa daan. Kaso nasiraan ang kotse ko at natagal ng ayusin sa talyer. Kung saan ninyo nakita ang babae ay doon ko rin siya nakita. At nagpasyang isabay na lang siya dahil halos lagpas hating gabi na. Kabilugan din ng buwan noong gabing iyon. Pagkapasok ko rito sa bayan ng lola mo ay bigla na lang din siyang nawala. Alam mo bang isa ang papa mo sa mga nagawi rito na dayo na nakalabas ng buhay? Halos lahat ng first time na mapunta rito ay nahuhulog ang sasakyan doon sa may matarik na bangin kapag kabilugan ng buwan. Pag hindi naman bilog ang buwan ay sa mga kabahayan sila nadidisgrasya. Sabi mo nga ay may kabahayan naman kung saan ninyo siya isinakay pero parang wala namang tao na nakatira. Dahil wala na talagang mga tao roon, anak. Nagsialisan na sila dahil sa madalas nilang makita ang babaeng nakaputi na naglalakad sa gilid ng kalsada at maya-maya ay mabugulat na lang sila dahil bigla na lang may pupulusok na sasakyan sa mga bakuran nila. Kaya nga ang naging storya pagkatapos ng nangyari sa akin ay nagpapakita lang ang babaeng iyon sa mga driver na dayo sa lugar. Kapag hindi siya isasabay ay madidisgrasya sila. At kapag naman isasabay ay makakaligtas. Pero mangyayari ang nangyari kay Miguel. Yang itsura ni Miguel ay ganyan ang nangyari sa akin noon. Pero bakit hindi niyo sinabi sa akin kanina nung nakita ninyo ang kalagayan niya? Dahil wala naman kaming ideya sa nangyari sa inyo, anak. Yung kay papa mo ay mag-isa lang siya noong naisabay niya iyong babae. Sa inyo ni Miguel ay magkasama kayo. Hindi naman namin alam na kahit pala may kasamang taga rito basta dayo ang nagmamaniho ay magpapakita pa rin siya. Si Tita Verong mo nga kapag nagbabakasyon sila rito, hindi niya hinahayaang si Tito Robert mo ang magmamaneho. Para makasigurado, wala naman silang na-experience na gaya sa inyo dahil din siguro hindi nila naranasan na gabihin sa daan. Sabi mo na yung nangyari kay Miguel ay naranasan mo rin. Ano po bang dahilan bakit siya nagkakaganyan? Baka gaya rin ng nangyari sa akin, anak, na nasa balikat niya ang babae, nakasampa, nakayuko, parang ayaw bumitaw. Akala ko'y wala na akong ikakagulat sa mga binuga sa akin. Pero may mas ilalala pa pala. Kaya ba grabing lamig ang balikat ni Miguel pababa ng kanyang likuran? Kaya ba nahihilo siya tuwing gusto niyang mahiga? Ano pong gagawin? May makakatulong po ba kay Miguel? Ano po bang ginawa ninyo noon pa? Nakatingin silang lahat sa akin. Hindi ko mawari kung kawalang pag-asa ba ang ipinupukol nila sa akin. Bigla kasi silang napahimik. Kinabahan tuloy ako ng sobra sa mga itsura nila. Hindi naman siguro kami mag-aalay ng isang buhay para mapabuti at umalik sa dati ang pakiramdam ni Miguel. Kaya pala ganoon ang mga itsura nila. Dahil yung tumulong mapabuti si Papa, na ako pala ng kutsero na nakaligtas, ay
namayapa na. At wala silang idea kung may makakatulong man sa sitwasyon ni Miguel. Pero sabi ng bunsong kapatid ni Mama ay may alam silang manggagamot sa kabilang bayan. Pagkagising daw ni Miguel ay dadalhin namin siya roon. Dahil tulog pa si Miguel ay nagpasya muna akong lumabas sa may bakuran at makipag-usap sa mga bisita. Kahit mabigat ang pakiramdam ko dahil sa kalagayan ni Miguel ay nakihalubilo pa rin ako. Naupo ako saglit sa may tapat na lamesang pinaglalagyan nila ng titimplahing kape, juice, tinapay, candy, at kung ano-ano pa, nang may biglang umandong na batang babae sa akin. Ay naku, pasensya na ining. Naku, doon tayo kinatatay mo Naabala ka pa sa bisita. Okay lang po ate, pwede namang dito na muna siya sa akin. Kumain ka na ba? Magsabi ka lang kung may gusto ka. Ako pala si Ate Alex. Ikaw, anong pangalan mo? Gigi po. Ay mahiyain talaga yan, ining. Hindi yan basta-basta nalapit sa kung sino kahit pakakilala. Baka dahil po ngayon lang niya ako nakita. Curious po siguro. Natigil ang usapan namin nang lapitan ni Mama ang nanay ni Gigi. Base sa itsura nila ay kailangan nilang mag-usap ng masinsinan. Kaya naman, sinabihan ko na lang siya na okay na sa akin muna maiwan ang anak niya. Ilang minuto lang ay nakita kong lumabas si Miguel mula sa bahay. Mas maaliwalas na kahit papaano ang mukha niya. Pero halatang nilalamig pa rin dahil sa suot ng jacket. Natanaw niya ako at agad na lumapit at tumabi sa amin. Kumusta ang pakiramdam mo, Han? Gusto mo bang kumain? Medyo okay naman na kahit papanuhan, gumaan konti. Nakatulong yata talaga yung langis na pinagamit ni lolo mo. Magtitimpla na lang siguro ako ng kapehan. Parang di ko rin ramdam ang gutom kasi. Mainitan lang siguro kaunti ang sikmura ko ay magiging okay na. Tumango na lang ako bago siya magtungo sa may lamesa at nagtimplangan ng kape. Hindi ko magawang sabihin sa kanya ang mga nalaman ko at baka mataranta siya. Kumbinsihin ko na lang siya mamaya na magpatingin kami sa manggagamot. Doon ko na lang siguro ipaliwanag sa kanya ang lahat. Ate, bakit may nakasampang babae kay kuya? Inosenteng tanong ng batang kandong ko. Kaya naman buong pagtataka akong napatingin sa kanya. Nanindig pa ang mga balahibo ko sa buong katawan nang marinig ko ang tinura niya. May nakikita kang babae? Anong itsura? Mahaba ang buhok, pero hindi ko makita yung mukha niya eh. Puti yung damit niya pero parang madumi tapos wala siyang tsinelas. Kawangis niya yung nakikita namin ni Lola sa may malapit sa bangin. Babaeng malapit sa bangin? Nakikita mo siya roon? Kayo lang ni Lola mo ang nakakakita? Nasaan pala si Lola mo? Wala na po si Lola eh. Pero, opo, nakikita namin yung babae roon lalo na kapag gabi na. Naglalakad-lakad lang naman siya roon. Sinama ninyo siya rito, ate? Makikiramay din siya? Napaka-insente lang naturan ng bata. Sa sobrang gulat ko sa mga nalaman ay taranta kong kinawayan si Mama para lumapit sa akin. Bakit anak, may nangyari ba? Ma, nakikita ni Gigi yung babae na naisakay namin ni Miguel. Nakasampalong sa kanya gaya ng kay Papa. Totoo ba yung Gigi? May nakikita ka? Opo, Nay, nakikita namin ni Lola. Mahabagin. Noong nawala si inay ay buong akala namin ay isa sa mga anak niya ang magkakaroon ng kakayahan niyang makakita ng mga bagay-bagay na hindi maipaliwanag. Baka sa apo ang may kakayahan sa ganoon. Hindi ba't si Nanay Lusing ay apo ng kotserong nakaligtas? At ngayon naman ay si Gigi ang may kakayahan na apo ni Nanay Lusing. Paano kaya natin matutulungan itong nobyo ng anak mo? Lalo pat wala naman kaming ideya kung anong ginawa ni Nanay noon sa tatay nitong si Alessandra. Ako po, alam ko po. Pahalong? Sinabi po ni Lola noong nalaman niya na nakikita ko rin yung babae.
Sabi ni Lola baka raw po kailanganin lalo na kapag wala na siya. Talaga, Gigi? Mahirap pa. Kapag mahirap, naku, wag na lang Dadalhin na lang namin si Kuya Miguel mo sa manggagamot sa kabilang bayan. Madali lang naman po. Dadasalan lang naman siya sa kung saan ninyo siya isinakay. Itinuro rin po ni Lola yung dasal. Nagkatinginan kami ni na mama at nanay ni Gigi. Si Miguel naman ay walang kamalay-malay sa mga pangyayari dahil abala siyang makipag-usap sa mga ibang bisita. Ibalik na natin siya roong sa malapit sa bangin, ate. Awawa naman yung babae. Binulong niya sa akin kanina na gusto na raw niyang umuwi. Sige. Okay lang ba, ate? Pwede bang samahan ninyo kami roon? Ay aba oo naman ining. Diyos ko, hindi mo naman kailangang itanong yan dahil kung may kakayahan lang din ako ay ako na mismo ang magprepresenta. Tsaka pwede raw bang bigyan ninyo siya ng rosas? Puti raw po. Yan din ang sinabi ni Nailusing noong sa papa mo. Isa lang ang hiniling niya. Puting rosas. Wala na nga akong nagawa kung hindi ipagtapat kay Miguel ang lahat ng nalaman ko. Bakas man sa mukha niya ang kaba at takot ay nanatili siyang kalmado. At taimtim na nakinig sa mga isiniwalat namin. Mula sa kung bakit may nagpakita sa aming babae sa malapit sa bangin, hanggang sa kung paano namin siya ibabalik sa kung saan namin siya naisakay. Tahimik lang siyang nakikinig. Alam kong sobrang hindi niya inaasahan at hindi makapaniwala sa lahat ng mga pangyayaring naranasan namin. Lalo na siya. Ngunit hindi siya nanisi ng kahit na sino. Hindi siya nagalit. Kahit naman daw totoong tao o hindi ang nakita namin, at kahit pa mag-isa siya sa pagkakataong iyon, ay pipiliin pa rin niyang isabay ang babae. Dahil hindi kaya ng konsensya niya kung may mangyaring masama rito. Dumaan na muna kami sa sentro ng bayan upang bumili ng bulaklak. Ako na ang nagmaneho. Si Miguel naman ay tahimik lang sa passenger seat. Sa backseat ay sina Mama, Gigi, at nanay niya. Sa tulong nga ng nanay ni Gigi sa direksyon ay narating nga namin ang maliit na flower shop ng bayan. Gigi, ilang bulaklak daw ang kailangan? Ate, ilan daw po ang gusto ninyo? Kahit ilan? Basta puting rosas? Okay po. Ate Lex, kahit ilan daw po okay lang. Yung sitwasyon ni Miguel ngayon na may hindi kami nakikitang nakasampas sa kanya, ay hindi ko maiwasang matakot at manginig. Pero, tila casual lang kay Gigi ang mga pangyayari. Makikipag-usap na para bang normal ang lahat, na para bang ordinaryong nilalang ang kasama namin sa loob ng sasakyan. Ako na lang po bababa para bumili mabilis lang. Antayin ninyo na lang po ako rito May gusto po ba kayong ipasabay na bilhin? Naku, iha, ayos lang kami rito. Huwag ka nang mag-abala pa. Ang importante ay maisagawa ang dapat para naman sa ikagagahan niyang nobyo mo. Sama ako sa iyo, Han. Napatango na lang ako bilang pagsang-ayon. Buti na lang at may natira pang puting rosas sa mga benta nila. Lalo pat malapit na ring magtanghalian. Pagkakita sa amin ng tindera ay bigla siyang napaatras at nagpabalik-balik ang tingin sa amin ni Miguel. Sa reaksyon niyang iyon ay alam ko na baka gaya kay Gigi, ay may kakayahan din siyang makakita o makaramdam ng mga elementong hindi maipaliwanag ng ordinaryong tao. Ate, pagbilahan nga nitong white roses ninyo. Pwede pong 1 dosena. Pwede rin po bang pang bridal bouquet yung ayos? Bridal bouquet? Why? Di ba sabi ni Natita na ikakasal siya sa araw na iyon? Baka sakaling ma-appreciate niya kapag ganoon ng ayos, Han. Napatingin kami sa tindera na napatiking sa harapan namin. At wala ano-anong sinabing, tama raw ang desisyon ng nobyo ko. At tama raw siya na gusto niya ang ganoong ayos ng bulaklak.
Hindi na kami nag-usisa pa ni Miguel sa kung anong ibig sabihin ng komento ng tindera sa bibilhin namin. Kahit hindi kami magtanong ay naiintindihan na namin. Matapos nang ayusin ang mga bulaklak ay agad na kaming nagbayad at may huling pahabol pa ang tindera na sana ay magkaroon na raw ng katahimikan at kapayapaan ang puso ng bawat may kailangan iyon. Napangiti na lang kami ni Miguel bago magpasalamat. Kuya, daan muna raw tayo sa simbahan. Walang tanong-tanong. Agad kong binuhay ang makina ng sasakyan at pinahak ang daan papunta sa simbahan na nadaanan namin kanina. Sina Gigi at Miguel lang ang pumasok ayon na rin sa pakiusap ng bata. Taimtim silang nagdasal pagkasindi ng kandila. Ilang saglit pa ay lumabas na sila at sumakay na kami papunta sa pakay namin. Ilang minuto nga lang ay narating na namin ang parte kung saan namin naisakay ang babae. Pagkatanong pa lang ay itinuro na agad ni Gigi kung saan namin siya dapat ibababa. Nagkatinginan pa kami ni Miguel dahil alam ng bata ang eksaktong lokasyon kahit na wala naman kaming sinasabi. Kuya, tara na po. Sige. Tayong dalawa lang ba ulit? Tayong tatlo po siyempre. Ako, ikaw, tapos si ating nandyan sa likod mo. Sa kabila ng nerbiyos na nararamdaman, bahagya akong napangiti sa tinuran ng bata. Sila nga lang ni Miguel ang lumapit sa may parteng may streetlight. Hawak ni Miguel sa kanan ang kamay ni Gigi, at sa kaliwa naman ay ang bulaklak. Napayuko ang bata at taimtim na nag-usal ng dasal. Tahimik lang kami ni na mama na nakamasid sa kanila. Tumagal din iyon ng halos 3 minuto. Pagkatapos na ay hinila na ni Gigi si Miguel pabalik sa kung saan kami nakatayo na nag-aantay sa kanila. Paano yung bulaklak? Hindi natin iiwan dito? Hindi dito ate. Doon po sa likuan sa may bangin nating iwan, sabi ni ating nakasampa. Tara na po. Madali nga lang namin narating ang sinabi ni Gigi dahil halos makalapit lang naman ang mga iyon. Sila lang din ulit ni Miguel ang naglapag sa rosas. Tara na po, uwi na tayo. Salamat daw po sa pagsabay ninyo sa kanya kanina at hindi hinayaang maglakad-lakad mag-isa. Yung iba raw po kasi ay nilalampasan siya, sinusubukan lang naman po raw niyang makarating sa simbahan. Gusto niya lang daw pong malaman kung may nag-aantay pa ba sa kanya sa altar ng simbahan. Pero Ayos na raw po, kuya. Noong una raw po ay nakita niyang walang nag-aantay. Pero baka sa susunod ay meron na. Pero wala pa rin pala. Kaya tanggap na raw po niya na wala na talaga. Nagtatinginan sina mama at nanay ni Gigi sa isiniwalat ng bata. Ang ibig bang sabihin nito ay ang una ay iyong kay papa mo at itong pangalawa ay kay Miguel? Mukhang ganun na nga po, ma. Sana ay matahimik na siya at matanggap ang mga pangyayari. Bago pumasok si Gigi sa loob ng sasakyan ay lumingin siya sa kung saan nila inilapag ni Miguel ang rosas. At buong meeting kumaway na tila ba masaya siyang magpaalam sa isang taong siya lang ang nakakakita. Tahimik naming binaybay ang daan pabalik sa bahay ni Lola. Hindi na suot ni Miguel ang jacket niya. Unti-unti na rin bumabalik ang normal na kulay niya. At ang sigla sa mga mata niya. Alam kong hindi pa rin namin malilimutan ang nangyari. Pero sa ngayon, sapat na ang katahimikan. Higit 1 linggo rin ang lamay kay Lola dahil hinintay pa namin ang pamilya ni Tita Veron. Ang pangalawang kapatid ni Mama na galing ding ibang bansa. Matiwasay at nairaos naman namin ang lahat. Malungkot, ngunit may bahagi rin sa puso namin ang masaya. Dahil kumpleto ang pamilya sa huling sandali para kay Lola. Si Lolo, kahit sinabing
Tanggap na niya ang lahat dahil darating tayo sa mga ganyang yugto. Alam kong may bahagi pa rin sa kanya ang tahimik na nagluluksa. Mahigit 6 na dekada pa naman ang pinagsamahan nila ni Lola. At sa bawat bulaklak na inaayos niya sa gilid ng nicho, para bang doon niya ibinubuhos ang pag-asang kahit sa dulo, hawak pa rin niya ang kamay ng kanyang kabiyak. Ngayon, narito ulit kami ni Miguel sa airport. Pabalik sa buhay na panandali ang iniwan. Tahimik si Miguel habang pinagmamasdan ang mga eroplanong lumalapag sa runway. Wala na ang bigat sa mga mata niya, kundi pagod lang. At pagod na may kaakibat na kapayapaan. Nakakapanibago. Tahimik na ulit. Pero magaan, di ba? Oo, magaan. Boarding na in 15 minutes, hon. Muli kong nilingon ang paligid. Ang mga pasaherong naghihintay, ang mga yakapan, ang mga ngiting may luha, ang mga paalam na tahimik pero mabigat. Hindi man namin lubos na maintindihan ang lahat ng nangyari. Isa lang ang sigurado. May mga bagay sa mundong ito na hindi nakikita pero nararamdaman. At minsan, dumarating sila, hindi bilang banta, kundi bilang paalala. Mga dayo, mga dumaraan, isang hintong maaaring pansamantala lang, pero hindi mo malilimutan. Alam kong kahit anong layo ng marating namin, may mga alaala at karanasang mananatili. Hindi para takutin, kundi para alalahanin kung paano sa gitna ng dilim, pinipili pa rin mapatuloy. Umiti ako, sabay hawak sa kamay ni Miguel. At kami ay muling umalis. Mas buo, mas matatag, mas buhay. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Kung may sarili kang kwentong nais ibahagi, maaari mo itong ipadala sa aming email. Hanggang sa muli.